Kung mahal natin ang Diyos, mahalin din natin ang ating kapwa. 1 John 4:11. Mga minamahal, yamang iniibig tayo ng Diyos, dapat din naman tayong mag-ibigan sa isa't isa. Nagtatakip ito. Saan nga kayo? Sa Roma. Parang sa Roma yun, naalala kong bigla. Marami siyang tinatakpan. Na mga alitan, mga hindi pagkakaunawaan, pagtatalo-talo, kung parehong may pag-ibig. So, nga ba eh? Nagtatakip ito, ang sabi. Ito ba? Yung word na yun ay nakalagay upang ipaalala sa atin na malaki ang nagagawa nito. Nasa chapter 13 pala. Huwag na yung sa Roma, sa chapter 13 naman ng book of 1 Corinthians. Ano ba? Dito pinag-uusapan kung ano yung uri ng pag-ibig. Ayun, 13:8. Ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman. Kahit maging mga hula ay mga tatapos, maging mga wika ay titigil, maging kaalaman ay mawawala. Lahat ay binabata, lahat ay pinaniniwala, lahat ay inaasahan, lahat ay tinitiis. Nag-umpisa yun sa chapter 13 verse 4. Ang pag-ibig ay mapagpahinuot, magandang loob. Diba yun yung awa? Ang pag-ibig ay hindi na nag-ili. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri, hindi mapagpalalo. Kaya malaki ang gagawa nitong tinatawag na pag-ibig sa relasyon ng pakikipagkapwa. Kung tutusin, yung dumaan na Samaritano na yun, pwede naman niya sabihin na, bahala ka nga dyan. Hindi naman kita kapwa Samaritano. Hudyo ka eh. Diba? Pwede naman yun. Pero wala sa kanya yun. Nangangailangan yun ng tulong yung tao. Kaya Hudyo o Samaritano, tulungan. Yun ang ibig sabihin. Sino ang mga Samaritano? Nakatira noon ang mga Samaritano sa isang lupain sa hilaga ng Judea. Kabilang sa kanila ang mga inapo ng mga Hudyong nag-asawa ng mga di-Hudyo. Kaya nga, yung Samaritano, half Jews, half Gentiles. Maraming Hudyo noong panahon ni Jesus ang galit sa mga Samaritano. At iniiwasan nila ang mga ito. Yun yung sinasabi natin na may stick neck. Hindi mag-aabot ang mata niya. Yung sinasabi natin kanina. Kaya kung dumaan, yung naunang pari at yung Levita na hindi nahabag dun sa isa, ay iba nitong Samaritano na ito. Napakabait nito. Tingnan niyo po ang konting paliwanag. John 1:4-9. Sinabi nga sa kanya ng babaeng Samaritana, paano ang ikaw na isang Hudyo, sabi sa ating Panginoong Hesus, ay humihingi ng maiinom sa akin, na ako'y babaeng Samaritana? Paano nangyari yun? Bakit? Sapagkat hindi nakikipag-usap ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Diba? Ano ang sabi ng ating Panginoong Hesus yan? Kung nalalaman mo lang kung sino yung humihingi sa'yo ng tubig, bibigyan kita ng tubig ng buhay at hindi ka na mauuhaw kailanman. Kung nalalaman mo lang kung sino kausap mo. Yun. So dyan makikita natin talagang hindi maaari. Para silang tubig at langis, sabi ng kanta, na hindi pwedeng kahit pagsamahin mo talagang magkahiwalay talaga. Kaya mapapansin natin na nilalampasan lamang ng dumaan na pari at Levita ang nakahandusay na katawan ng taong binugbog at pinagnakawan. Wala silang pakialam. Dahil maaaring iniisip nila na ito isang uri o lahi ng mga Samaritano. Dahil maraming dumadaan dito ng mga mangangalakal. Kaya may mga holdaper dito na naghahanap ng biktima nila. Kaya parang ganyan yung sa larawan, kasi sa ating pagre-research, pag tinayp mo yan,
nagpapakita sa images ng mga kung ano yung lugar. Ano, kaya nakukuha natin. Minsan, pagka wala, yan, tinan nyo yung layo ng Herodian Palaces in Jericho. Yan, ito, papuntang lalakarin nila yan, o kaya ay nakadangki, Jerusalem. Yung iba, kaya manggagaling dito, isasamba sa Jerusalem. Kaya nga sabi ng ating Panginoong Hesus dun sa Samaritana, dapat dumarating ang oras at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Hindi na nila kailangan pumunta pa sa Jerusalem. Chapter 4 na yan, diba? Nakalito. Yun po yun eh. Dahil dito, marami ditong mga, tandaan na yan, marami diyang mga hold-upper. Ano po? So yan ay magpapaalala sa atin sa umagang ito kung paano ang pagiging isang mabuting kapwa, hindi lang sa bawat isa sa atin, kundi sa lahat ng mga tao. Lalo pa sa atin, na tayo po ay maraming nalalaman sa kautusan ng Diyos, na sila man ay naghahangad na maligtas, pero paano kung hindi nila alam? Meron tayo pong pananagutan sa bagay na ito tungkol sa pangangaral ng Ebanghelyo. Kaya ang bawat isa sa atin ay talagang mag-aaral ng ating Panginoong Hesus. O learner. Sa Greek ay mathetes. Hindi lang ako mangangaral. Bawat isang kaanib sa iglesia ay makapagdadala ng mensahe ng kaligtasan sa kanyang kapwa. Kaya sinasabi diyan na iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong lakas mo, buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. At iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. So sana po sa maikling paksa na ito na ating pinag-aralan sa umagang ito ay kumintal sa ating mga puso at isipan na siyang magdudulot sa atin ng isang magandang resulta tungo sa pagiging isang Kristiyano. Ano po? At meron pa tayong susunod, pinulog ng Panginoon. Tapusin na natin itong talinghaga na ito bago tayo tumalon sa iba pang mga aralin sa banal na kasulatan. Muli po, dadako na tayo sa sentro ng ating pagsamba, ang pagpuputol-putol ng tinapay at pag-inom sa sarong ng Panginoon sa umagang ito. Break thou the bread of life. Break thou the bread of life. Ready? Sing. Break